Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, 1 year na pala nakakalipas yung muling pagkikita namin ng nanay ko after 31 years. So, September 7 last year, okay, nagpunta kami sa probinsya ng nanay ko and then nag-meet kami ulit doon sa may tulay na kung saan medyo nag-trending talaga yung video na yun. So, September 6 mga Lods, kami bumiyay papuntang Korea. September 5, okay, pabalik yung date natin. Yung September 5, nandito yung mga staff ng TV Chosod para mag-interview sa amin. Okay? So, September 4 sila ng gabi dumating actually. So, ganun yung nangyari. So, mga Lods, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, during the time na nangyayari yung interview dito sa Pilipinas, okay, sa trabaho ko, sa family ko, sa mga kaibigan ko, hindi ko pa talaga alam kung nahanap nila o hindi. September 5 yun. Nung kinagabihan, tsaka na lang nila sinabi sa akin na nahanap na nila. But the other details, sabi nila pagdating ko ng Korea, tsaka ko na lang daw malalaman. Kinabukasan, umaga, September 6, pumunta kami ng Korea. Ganun yung pangyayari na yun. So, kinabukasan ulit, September 7, nagulat ako, sabi nila, oh, mag-breakfast muna kayo and then mamaya sunduin namin kayo. And then nung lunchtime, nung sinundo na nila kami, nagulat ako, pinagbihis na nila ako ng uniform. So, nung pinagbihis na nila ako uniform, medyo kinakabahan na nga ako. And then kumain kami sa isang kainan na talagang napakasarap. Siyempre, authentic Korean, nasa Korea ka na di ba? So yun, and then bumiyay kami ng 3 hours papunta sa may probinsya ng nanay ko. Parang layong-layo sila. Pero ako pag sinabing malayo kasi, para sa akin na malayo, 5 hours, 8 hours, punta kang Baguio, punta kang Baler, di ba? Ganun tayo dito eh. Siguro sa sobrang traffic, di ba? Pero doon sobrang tuloy-tuloy, so 3 hours, ganyan. Pagdating doon mga los, napansin ko medyo dinedelay na nila kami. Yung dine-delay, ibig ko sabihin, parang meron na silang minimit na oras. So, ibig sabihin, medyo nafi-feel ko na merong ginagawa doon sa may lugar na yon na pupuntahan namin. So, ibig sabihin, malamang sa malamang is magmi-meet na kami ng nanay ko. So, sobrang kinakabahan ako nun. So, paano nila kami dine-delay? Dinala nila kami sa mga park, mga aquarium park, ganyan. Tapos may mga iba-ibang klase mga hayop. And then, nung dumating na kami mismo doon sa may tulay, okay, kung saan kami kita ng nanay ko, siguro mga 30 minutes pa kami nasa kotse. Siguro meron pa nangyayari mga interview doon. So, na-realize ko nung napanood ko na mismo yung episode, yes, yun nga yung nangyayari. And then, sobrang kaba ko doon. Alam niyo, yung pinapatugtog kong kanta is yung kanta ng Sponge Cola. Sinabi ko na sa inyo dati, lagi ko pinapatugtog yan, na even nung una ko narinig yan, hindi ko naisip yan na pang lovers or para sa anak. Naisip ko yan na para sa nanay ko if ever magkita kami. Every lyrics talaga. Kaya nga sa Sponge Cola, sabi ko nga parang may time machine siguro sila. Baka mamaya nakita na nila yung nangyari sa akin and then kumuha sila ng ano ng lyrics. Joke lang yun. Pero sobrang paborito ko nung kanta na yun. Isipin nyo kinakabahan na ako pero yun pa yung pinapatugtog ko. Kasi ang ugali ko, pag kinakabahan ako, niyayakap ko mismo yung moment kagad. Para hindi na ako kabahan. Hindi, yakapin ko na yan. Kunwari, pag may exam tayo, di ba, kinakabahan. Gusto ko mag-exam na para matapos na yan. Parang ganun yung ginagawa ko. Niyayakap ko na mismo yung moment. And then nung pinababa na kami, pinaghiwalay na kami ng pamilya ko tsaka ako. Kasi i-interviewin ako ng isang host. So doon din talagang sobrang kabado na ako. So sa mga nagtatanong sa akin mga lods, yung lalaki na nasa likod ng nanay ko habang tumatakbo nanay ko, isa ring host yun doon. Siya talagang pinaka-main host. Doktor yun actually, ng program na yun is nanggagamot sila ng mga back, lower back ng mga Korean moms, kaya nga Mother's Spring Day. So ang nangyayari doon, ang totoong program nila, naghahanap sila ng mga nanay na mayroong back problems. Alam niyo naman sa Asia, ang babae, Asian, usually ang problem niya pag nagkakaedad is yung back, 'di ba? So yung ginagawa nila doon is ginagamot niya yun, tapos parang yung mga nanay na nagagamot nila, gumaganda ulit yung buhay kasi nakakakilos sila ng maayos. So mga lods, okay, September 7, nakita kami. Ano yung mga nangyari within 1 year? Okay? So, sa amin dalawa, nagkaroon na kami ng constant na pag-uusap palagi gamit ang Kakao. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang FB sa kanila, hindi nga gano'ng ano, 'di ba? Kaya nga mahirap hanapin. Tapos ang IG sa kanila hindi rin gano'n parang ginagamit. Kakao talaga sila and hindi sila gano'n ma-social media dahil busy mga tao nga sila, eh. Kumbaga ang pinaka-social media siguro nila is YTube, yung manonood sila. Pero para maghanap ka ng tao, napakahirap. So, yun yung nangyari sa amin within 1 year. Meron kaming constant na usapan. And then sa usapan namin na yun, siyempre, may mga nabagong plano sa buhay ko. Even sa kanya, may nabago din. Actually, the moment na nagkita kami after mga ilang araw, nag-iisip na ako. Kasi, alam ko wala siyang pamilya, eh. Sinabi niya sa akin, at saka lagi niyang sinasabi, ang pinakarason kung bakit hindi siya ulit nag-asawa, nag-anak, kasi if ever man magkita kami ulit, kahit papano, yun lang yung may pagyayabang niya sa akin na talagang ako lang yung anak niya, inantay niya ako, 'di ba? Well,
Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako hinanap ng nanay ko, maraming naging problema nanay ko at isa sa naging problema niya, yung pag-aalaga niya sa lola ko, nanay niya, okay, na merong Alzheimer's nga. Isipin mo may Alzheimer's yung inaalagaan niya and then ang lagi pang hinahanap ako kung nakauwi na daw ba si Junyong, yung apo niya kasi isa siya sa nag-alaga sa'kin talaga, eh. Isipin mo 'di ba, doble yung sakit habang nawawala yung nanay mo, hinahanap yung anak mo na hindi mo pa nga nakikita. And then may mga nangyari rin sa nanay ko about sa mga Ponzi schemes, 'di ba? So, na-scam din siya. So, maraming nangyari sa kanya. And I think, okey, walang ano, eh, walang malicious intent na nangyari sa kanya sa akin na para hindi kami maghanapan. Kumbaga gusto talaga namin magkita pero si God, eh, binigay talaga sa tamang pagkakataon. Alam niyo, isa pa sa naisip ko, the reason why gano'n nangyari, gagamitin ni Lord yung istorya namin to restore family values. Iniisip ko nung nangyari yun, eh, para sa'min, eh. Kumbaga parang, yes, self-fulfillment. Hindi pala. Hindi pala gano'n kumilos si God. Gagamitin ko yung istorya na yan, okey? Lalo pa ngayon parang nawawala yung family values, lalo na sa relationship ng anak sa magulang. Dumarating na tayo sa point na yung mga anak, eh, para bang puwede ka ng lumaban sa magulang. Kunwari nagkamali yung magulang, para bang puwede mo siyang bastusin. Gano'n yung nangyayari na actually, na para sa atin hindi pambabastos yun kasi mali yung magulang natin. Hindi pa rin, eh. Kasi may hierarchy pa rin yan, naniniwala ako sa gano'n. So, maaaring i-point out mo sa magulang mo in a way na hindi siya mapapahiya bilang magulang and also not in public na rin. Kung ipahiya ka ng magulang mo in public, siyempre kahit papaano, 'di ba? Mali 'yun. Siyempre ikaw na nakakaintindi hangga't maaari, eh, pigilan mo. Isa 'yun sa mga parang feeling ko na masyado nang na-amplify na hindi siguro tama. At isa sa pagpapatunay niyan, isa sa mga high school teacher namin, okey, sa may San Sebastian ang nag-message sa'kin. Hindi ko na babanggitin. Isa sa high school teacher namin na para bang ni-restore daw ng pangyayari na yun, yung pagkauhaw ng mga magulang sa pagmamahal ng mga anak. Dahil during that time, parang lumalakas yung sigaw na yun, eh, na yung anak, eh, para bang puwedeng magmalaki sa magulang. And then biglang kinat nun at yung mga nanay nagkaroon sila ng kapanatagan ng loob na pati mga ibang magulang, ng kapanatagan ng loob na para bang, "Hay, kumbaga cool pa rin, masarap pa rin sa pakiramdam yung meron kang family values at respeto sa magulang." At naipakita ng istorya na yun. So mga lods, another realization na napansin ko dun is si God hindi ka niya susubukan lagi sa mga mahirap na pagkakataon. 'Di ba 'pag naghihirap kayo sa buhay isipin niyo, "Uy, ano, pagsubok lang 'yan." 'Di ba? Pagka everytime na nahihirapan ka, pagsubok lang 'yan kapatid. Eh, pero meron din mga pagsubok na ilalagay ka sa sitwasyon kung ano yung magiging desisyon mo. Kunwari naglalakad ka sa isang kanto, meron taong nasa ilog, hindi marunong lumangoy, merong pagkakataon na malunod, ikaw marunong kang lumangoy, hindi mo kaano-ano or kahit kaaway mo nga, eh. 'Di ba? Nasa sitwasyon ka na 'pag di mo tinulungan yun, wala rin namang mangyayari sa'yo, 'di ba? Pero 'pag tinulungan mo yun, maaaring mahirapan ka, mabasa ka, 'di ba? Mapagod ka, pero maliligtas mo siya. Minsan nilalagay ka sa sitwasyon na gano'n, eh. Hindi mahirap yung sitwasyon na yun, pero God will test you kung ano yung magiging desisyon mo ro'n, 'di ba? So, sa nakakaalam nga ng mabuti hindi niya ginawa yun is kasalanan, 'di ba? Nakasulat din naman sa banal na aklat yun. So, feeling ko yun yung binigay na pagkakataon sa'kin. Kumbaga may mga nagsalita na sa'kin na na-inspire sila sa istorya ko and then natuwa sila. So, magiging madamot ba ako sa mga interviews? That's the reason why pumayag kami sa interview ng misis ko na pag-usapan namin 'to kasi hangga't maaari nga ayaw nga namin gano'ng sumabog 'yan dito sa may Pilipinas. Kumbaga sa Korea okey na, eh. Parang inisip namin okey lang sa Korea at least wala tayo do'n, nandito tayo. Pero nung nakita ko na yung sitwasyon na gano'n pa rin nangyayari at maraming mga magulang talaga na para bang pakiramdam nila, eh, mahal na mahal sila ng anak nila dahil sa pangyayari na yun, bakit hindi ko gagawin yun, 'di ba? And para maputol yung ano, yung moral values na parang nababago, 'di ba? Kaya pumayag ako sa KMJS. The biggest, kumbaga parang sa ginagawa ni Madam Jessica, siya ang pinakamalaki, pinakamagaling at pinaka talagang legit. And then dun naman sa may Tony Talks naman sa ginagawang gano'n, I think Tony G is the ano, the best sa gano'ng klaseng ano. Eh, ang kagandahan pa nun nangyari yun sa isang araw lang pinalabas yun, tanghali Tony G, and then gabi, KMJS. Kaya parang marathon yung linggo na yun, eh. So yun yung mga realizations na mga nakita ko. And then, yung sa personality ko naman, wala namang gano'ng nabago. So, may mga nagsasabi sa'kin, "Uy, Julius sikat ka na."
Ang lagi kong reply sa kanila, hindi ako sikat. Nag-trending lang ako. Magkaiba kasi yun eh. Hindi ako sikat, nag-trending lang ako. Ang kagandahan lang, na-sustain lang ng konting panahon pa dahil nagkaroon pa ng part 2 sa KMJS at nagkaroon pa ako ng mga ibang mga interviews and na-invite ako para maging inspirational speaker. Pero kung ano man yung mangyari, at least feeling ko nagawa ko naman yung part ko nung ipinakita sa akin ni God na, oh, ito, meron kang responsibilidad sa magandang istorya na nangyari sa'yo, sa magandang istorya na siya nagsulat. Siya naman ang pinakamagaling na author. Sabi nga nila, di ba, Korean novela daw yung pangyayari sa akin, di ba? Ang ganda raw ng istorya. Paano hindi magiging magandang istorya? Ang nagsulat nun si Lord. Pinakamagaling na na manunulat yun siyempre, di ba? At may values talaga na makukuha. So, I think nagawa ko yung trabaho ko and ginagawa ko pa rin. And kung hanggang saan man abutin nun, gagawin ko pa rin yun, di ba? Pero siyempre, hindi pa rin mawawala yung basketball sa akin, which is my passion. Kaya nga, nagtuturo pa rin ako nun. So just to let you know lang mga lods, sa mga social media accounts ko kasi, yung TikTok ko kasi, bago pa madagdagan ng followers siya, nasa mga almost 200,000 followers na yan, ng basketball lang ang content ko. And then umabot siya ng 350 na magkahalong about sa story ng buhay ko and sa basketball. Pero sa FB ko, 5,000, 6,000 lang yan eh. Ngayon, nasa mga 95,000 na. So, ibig sabihin, 90,000 nun is because of the story na nangyari sa buhay ko. Kaya nga sa FB, ang mas madalas na pinopost ko dyan is yung yung mga istorya ng buhay ko sa nanay ko and family values. Ganon din sa YouTube. Kasi alam ko nasa mga 3,000 lang yan eh. And then ngayon, nasa mga 95,000 na rin. So, ibig sabihin, karamihan ng mga nanonood sa YouTube ko, hindi na about basketball. It's about the story ng buhay ko and family values. So, yung mga na-meet kong mga personality, yung mga nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpa-picture kila Catherine Bernardo, kila Gary Valenciano na idol ko, and kila Madam, ano ba yun, Ian Constantino, yan. Isa sa mga idol ko sa music eh. Hindi lang ako nakapagpa-picture sa kanya ng solo kami kasi marami doon. Nahiya naman ako. Baka sabihin ng iba, o yun, si Yeng lang ang idol mo. So, maraming mga napuntahan ng mga interviews and mga ibang mga maliliit na brand deals. So, I'm happy for that. Mga bonus yun sa mga pangyayari. But syempre, yung ultimate prize talaga is yung nagkita kami ulit ng nanay ko. Sa mga nagtatanong sa akin mga los, ano yung next plan? Well, napag-usapan namin ng nanay ko na habang nagkakaedad siya, siyempre kukunin ko na siya. Nabago talaga yung plano namin ng misis ko. Yung size pala ng bahay na iniisip ko, nabago na eh. Siyempre, mas lalakihan ko. And then gusto ko, mas malaki yung loan. Kasi, ang isa sa mga plano is magkaroon ng parang Korean karinderya. Yung hindi mamahalin Yung Korean karinderya lang siya na parang nagagawa pa rin ng nanay ko yung hilig niyang pagluluto. Wala kaming strict na menu kung ano yung may sipan niyang iluto. And then yun, siguro ipopost namin sa social media, o ito ilulutuin ng nanay ko bukas. O sa mga gustong pumunta, makakain na ito, okay, punta kayo. Hindi namin gagawing mahal para lang tuloy-tuloy yung libangan ng nanay ko. So, nung una kasi, parang alangan ng nanay ko na pumunta ng Pilipinas at dito tumira. Pero unti-unti, na-realize nga niya na mag-isa na lang siya. Inantay niya nga ako, di ba? So, ibig sabihin, talagang ako yung makakasama niya habang buhay. So, mga other updates, mga Lods, okay, gagawa ako ng another video ng mga other updates before siguro yung anniversary ng September 29. Kasi September 29 talaga pinalabas yan. Siyempre, after mangyari to, nag-edit pa sila, di ba? So, hopefully, Lods, sa mga nagtatanong ng update, 1 year na, kamusta na ba? Natuwa kayo sa konting kwentuhan natin na to. At yung mga ibang videos na nadi-discover ko na meron pa pala sa cellphone ng misis ko, meron pa pala sa cellphone ko, ipo-post ko din. Kasi may mga videos na hindi kami na-post, may mga picture kami na hindi na-post kasi ang bilis ng pangyayari nun eh. 'Di ba? Kumbaga, sobrang pagod ka and then may schedule din kayo na obligasyon sa may TV Chosun na para ma-shoot nyo. And by the way mga lods walang script sa mga nag-aakala, walang script. Wala dun yung, pwede ba lumakad kayo dito? Pwede ba lumakad kayo dun? Hindi. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gagawin nyo. So lahat ng nakita nyo doon sa may video ng TV Chosun is pure authentic talaga yun. O yun lang mga lods Happy anniversary sa inyo, sa mga naka-appreciate ng story namin. Thank you!